Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Tensyon nagluntad sa Senado sa ginapahayag tuyo nga pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Insidente posible drama lang sunod sa isa ka political analyst. Pila ka konsumidor nagapanghanda na sa posibilidad sang rotational brownout bangod sa pagpaydalom sa red alert status sang Visayas grid. Pagkawat sang riding in tandem suspect sa cellphone sa pump boy sa isa ka gasolinahan sa Bacolod City, nahuli ka. Ilonggo OFW nga nagtuyo nga magubra sa Europe na scam sa napakilala nga agent. Kag masobra 500 ka heat-related illnesses na record sa Iloilo City subong nga Mayo pagod sa tuman ka init nga tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, tiniruhay nagluntad sa Senado kagabi sa tunga sang ginapahayag tuyo pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Isa ka political analyst, nagapati posible planado ang insidente. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Asod-asod niya lupok sang pusil ang nabatian sa ikaduwa nga panalgan sang Senate Building kagabi. Napuhag ang media kag pila ka staff sa Senado. Ginpatay man ang mga suga sa building. Ang tensyon ang nagluntad sa tunga sang ginapayag pagserve sang arrest warrant bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Lakip sa nabilin sa Senate Building ang majority block. Sa post ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginapayag may nakasulod nga NBI agent sa building. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Sa video message yung ginpagawa ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ginpahayag sini nga wala sang kahilabtanan ang gobyerno sa insidente. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Kay nasang aga, ginaresto sang kapulisan ang ginapahayag nagpalupok nga ginaligar driver sang NBI. Apang ginklaro sang ahensya nga hindi nila iniempleyado. Sunod sa palasyo, wala sang operasyon ng NBI para arestohon si Senator De La Rosa. Ginapahayag taga OSA ang unang nga nagpalupok sang warning shot. Wala sa may napilasan sa insidente. Nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nakagwa na sa Senado si Senator Bato de la Rosa kay nasang kaagahon, suno sa Senate Secretariat. Gani suno sa isa ka political analyst, posible drama o conscripted lang ang natabo kagabi. Baka drama. Okay? Kasi syempre no, yung Senate is still trying to look for support, 'di ba? Because of what happened last Monday, so ang tingin nila is that it was very very personal no, na just to protect Bato. Sino ba ang mas makikinabang ba? Yung yung naging minority ba o itong majority? If it's really planned, no, medyo pangit yung plano. Ang insidente ang nagatuga naman sang malain niya imahen sa Senado kag sa seguridad sang pungsod suno sa pila ka residente kag estudyante. Hindi kita naman namin na image, especially sa Senate kita na natabo, which is highly institutional kitang Senate. Kaya danon nga obra dyan sa Senado nga hindi magirinaway kaya ang dapat dakpon eh. Samtang kadungan sang tensyon kagabi, nag-abot na ang articles of impeachment sa Senado bato kay Vice President Sara Duterte nagikan sa House of Representatives. Samtang sa press conference sa Bacolod City, ginpahayag ni Senator Risa Ontiveros nga nadismaya ni sa natabo nga kinagamo bangod lang sa isa ka senador nga wala ginatumang ang layi. The only reason na ginagawan ito ng iba't ibang kwento o even sabi ng iba, intriga, ay simple para sa isang tao na ayaw humarap sa batas at sa mga legal na proseso. Heaven forbid, karahasan ulit, maigi na pong makipag-ugnayan ang colleague naming si Senator De La Rosa sa mga otoridad. Upod Kirobel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Sa iban pang nga balita, pagpabalik sang normal nga power supply ginmando sang DOE sa mga power generator. More power posible magpatuman sang manual load dropping bangudyara sa red alert ang Visayas grid. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Ginmando ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa National Grid Corporation of the Philippines nga padasigon nga maresolba ang transmission constraints nga nagaapekto sa mga planta kag naga-trigger sang yellow kag red alert sa Visayas kag Luzon grid. Base sa statement nga ginpagwa sang DOE, ini ang kinahanglanon agud hindi maglawig ang pag-antos sa mga konsumidor. Umpisa alas 3 subong nga hapon tubtob alas 10 karon sa gabi, liwat nga ginpaidalom sa red alert status ang Visayas grid. Yellow alert naman halin alas 10 tubtob alas 11 sa gabi. Bot silingon, hindi bastante ang power supply agud malabot ang demand sa mga konsumidor kag ang regulating requirement sang transmission grid. Bangod sini, posible nga magpatigayon sang manual load dropping ang more power sa tion nga may advisory ang NGCP. Agud hindi matamaan ang residential consumers, nagabuhin ang more power sang load sa commercial consumers. Ang demand mas taas compare sa supply, like naga-elevate gid siya compare sa supply, pero ang ideal dapat ang supply ang mas taas sa demand. So ang matabo dira need gid magbuking sang kuryente. Ang mataas nga peak demand subong ang ginaangot sa tuman ka init nga tiyempo. Si Manang Angeles nga may tindahan sa gwa sang iya balay, nakahanda na ang rechargeable fan kag solar lamp sini sa ila kwarto. Apa ang ginakabalakan sini ang mga baligya nga frozen food kung maglawig ang power interruption. Kulang mapaubos ko lang. Wala akong kapata, wala akong gastak. Naman ay. Kahit kung di mo mapaktan balan, sa balan. Sa Bacolod City, nagakinot man sa paggamit sang kuryente ang pila ka konsumidor. Apektado naman sang brownout tugas sang manual load dropping ang pila ka lugar kasubong sang Barangay 12. Kaduwagin mag-brownout. Nason pagkaagawon sa alas 4, nag-brownout naman siya. Tipid-tipid sa sa mga parios, sabi sa mga ref, ginapahinay lang. Tapos ang mga electric fan, ceiling fan na lang ang ginapaandar. Gani kay hindi agwanta gidi. Sigano magdako ang bill. Magluwas sa Bacolod City, apektado man sa manual load dropping ang pila ka bahin sang Talisay City, sunod sa Negros Power. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City naman. Bao cellphone sa naga-duty nga pump boy sa isa ka gasolinahan, ginkawat sa mga suspect nga sakay sa motorsiklo. Sa Irene Pedreso nakatutok exclusive. Bago pa lang naimpasan sang pump boy nga si Nonoy ang iyang cellphone, gani tuman ang iya pagkalugon matapos nagkadto lang sa kawatan ang iya ginpangabudlayan. Sa CCTV footage sa gasolinahan sakop sang Barangay Tangub, Bacolod City, makita nga masako sa pag-asikaso sa mga customers si Nonoy. Talalupang doon nga nagpark ang motorsiklo nga may duha ka mga sakay. Nagpanilag pa ang duha tubtob nga gintaban sang angkas ng cellphone nga nakatungtong nakuhan man sa CCTV ang paglagas ni Nonoy sa duha ka mga sospek apang wala na kuno niya naabtan. Tiabi ko matugong man. Gali, kay excited na tuguro nila nga natungtong ko to blako ng cellphone sa ano. Kasi blaga, nagapanilag na sila sa kilid-kilid bala mo nakita nila nga natungtong ko na to. Masami kuno ginatungtong lang ni Nonoy sa lamesa ang iyang cellphone, ganito man ang iya paghinulsol nga nangin kampante ini. Kay doon na kampante ko kay wala gid ma'am, ano mo iban nga tawo kay kagahon. Gintungtong ko lang kay desing ko dula man lang ni kay dasig man lang mo. Pero impas ko naman to, pero ginutang ko lang. Gin-report na sa kapulisan ng insidente. Base sa CCTV, posible nga madugay anay nga nagbantay ang mga sospek antes ginhimo ang pagpangawat. O siguro nakita sang suspect nga andyan ang cellphone at so naghatag tada subong sang opportunity na mahimo nila ang crime, di ba? So hindi ta pag i-display ang mga mamahalon lalo na pagkabi. Kay gaano ta sang opportunity sa mga tunto. Upod kay Reynald Casillo, Irene Pedreso. One Western Visayas. Sa iban pang balita, heat-related illness sa syudad sang Iloilo naglabot na sa 500 sa sulod lang sang 4 ka adlaw sa mga bulan sang Mayo. Si John Sala nakatutok live sa Kwartero, Haro, Iloilo City. John?
Jert, nagapanawagan ang Iloilo City Health Office sa publiko nga likawan ang madugay nga exposure sa tuman kainit nga tiyempo subong bangod sa padayon yung pagsaka sa mga kaso sang heat-related incidents diri sa syudad sang Iloilo. Stressful kag hassle ang pag-commute subong sa Iloilo City suno sa estudyante nga si Divine Grace. Bangod sa tuman kainit masulod pa lang kuno ini sa eskwelahan alas 9 sang aga, daw mapuli na kuno bangod sa tuman kapaang. Kasi mabudlayan ka nakakabantay, mabudlayan ka pagit sa muni sa panahon bala Sir How, kaysa wala ka nalang kabalo kung makaya mo pa ba lang kakalabot ka pa sa destinasyon mo. Masaming iyara sa danger level kag extreme caution ng heat index sa Iloilo City subong bulan sang Mayo. Subong gani nga adlaw, yara sa 44 degrees Celsius ang heat index base sa forecast ang Pag-asa. Sa datos ang City Health Office naglabot sa 500 ang heat-related incidents nga na-record halin May 4 tubtob May 8, 2026. Mas mataas sa 171 cases sa bugos na nga bulan sang Abril. Sa abong datos, 246 ang upper respiratory tract infection, 117 ang hypertension, 71 ang pneumonia, ang iba na mo ang conjunctivitis, bronchial asthma, acute gastroenteritis, acute respiratory infection, kag systemic viral infection. Gina-advise ka sa aton mga katawhan nga limited activities during sa tama gid ka clearing sun exposure like from 10 a.m. to 3. Pag-hydrate kita as much as possible, lightweight ang aton nga bayo. Aminadong Crisis Management Council nga ginakulang pa sang green spaces ang syudad. Gani plano sang LGU nga magdugang pa. May ara kita nga Project Transform, kag dira na istoryahan under the environment pillar nga padumuon gid ang mga green spaces naton, so tree planting masigi-sige, establishment sa mga pocket parks, kag pocket gardens. Ang mga trees makabuli gini sa aton para mahatagan kisang more nga fresh air kag para may shade man bala nga pahuwayan ang mga tawo nga commuters. Magluwas sinigin butangan man sang mga sunshade sa guwa sang mga cooling stations ang syudad agud mapasilungan sa mga commuter. Para nga ma-occupy man bala or like ma-accommodate ang mga tawo nga pa di balahaw nga gusto nga magpasilong. Ginpanugyan man ni Dr. Jennifer Castro nga maggamit sang sunblock o sunscreen kung magwa. Jert, makitanta diri sa akong likod ang isa sa duwa ka mga green tunnel projects sa Department of Transportation diri sa Iloilo City. Ang isa naman ang igapatukod sa bahin sang San Rafael, Mandurriao. Ang mga green tunnels ang magaserbe nga urban shade para sa aton nga mga bikers kag commuters subong atuman kainit ang tiyempo. Jert? Madamo gen nga salamat, John Sala. Good news mga kapuso, may rollback naman sa presyo sa LPG sugod subong nga adlaw. Ipatuman sa isang kompanya ang 3 pesos kag 45 centavos nga buhin sa kada kilo ng LPG. Ukod masobra 37 pesos nga buhin sa presyo sang 11 kilogram nga LPG tank. Ginabantayan pa ang anunsyo sa iban pang mga kompanya sa LPG. Bantayan. Ilonggo OFW nga nagtuyo nga magubra sa Europe na scam sang nagpakilala nga agent sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Ilonggo OFW nga tuyo magtrabaho sa Europe na scam sang nagpakilala nga agent. Malapit 200,000 pesos nga balor sang kwarta nakuha sang scammer. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Nagdangop sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang 50 anyos nga si alias Che, isa ka overseas Filipino worker. Ginreklamo sini ang nagpakilala nga agent sa isa ka recruitment agency sa social media nga nagaproseso sa mga papeles agud makaobra sa abroad. Si Che ang nagatrabaho sa Singapore sa sulod sang 17 ka tuig. Apang bangod nagka-interes ini nga magsaylo sa Europe, nagganyat siya nga mag-apply. Pahayag sini, una siya nga nagpadala sang 7,000 pesos para sa reservation fee kag sunod-sunod na ang pagdemand sang agent para sa visa processing. Request payment. So gapadara ako, siyempre ang sa isip ko is direct maka-apply ako. Kasi may gusto ko man makaato sa ibang bansa.
Nagdesisyon ini nga mag-resign sa iya trabaho kag nagpauli sa Pilipinas sa pagpati nga makasaylo na sa iban nga pungsod. Sang gin-verify sini ang agent, wala ini naka-exister sa agency. Nang umuwi ako Pilipinas, doon ko na-discover nga lahat ang visa, work permit, wala na himo. Tapos ginpangayuan ko resibo, wala siya gintao. Nagdangat sa 189,000 pesos ang kabugusan nga kwarta nga napadala ni Che sa agent. Na-report na sa RACO 6 ang insidente. Nasaluli siya sa scam no, since wala siyang mga identification card no, gipangayuan ko si ma'am kung may ID ang napakilala nga agent sa isa ka agency recruitment. So wala siyang may makapakita no. So amo na na-scam with him. Magluwas sa online scam, subong ginatutukan man ang SMS phishing sa diin pinaagi sa text message, may mga nagapakilala nga pulis, judge o kon abogado, agud makapanunto. Gani ginapaaligmat sang kapulisan ng publiko, agud malikawan nga matuntuhan. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, Sasa. One Western Visayas. Nagalalain ng tag-iya sa isang flower shop sa bayan ng Ross Avenue, Kanibuaklan matapos matukiban niya peke ang 1,000 pesos ngayon bayad sa ila. Mayaraman sang fake money detector ang shop apang bangod sa tuman niya kasakoon, wala nila ini matsekyar sang maayo. Natabo insidente sang Domingo kadugan sang Mother's Day sa diin madamo ang nagatransaksyon sa ila. Kinibisigaran na sa kapulisan ang insidente. Enero subong nga tuig may nadakpan nga mag-asawa nga may dala nga peke nga 1,000 peso bill. Gani subong mas ginapapasangkad na sa kapulisan ng ila monitoring. Pahanumdum sa kapulisan, mag-aligmat kakimutada ng special features ang kwarta. Kay tilt agad makita ang security thread, color changing ink, pati man ang metallic reflective design sini. Masobra 5 million pesos yung suspected shabu na recover sa separado nga drug bypass operation sa Pavia, Iloilo, kag syudad sa Bacolod. Nakatutok Aileen Pedraso. Arestadong 23 anyos nga high-value individual nga si alias Nonoy matapos makuhaan sang 500 grams sa suspected shabu nga nagabalor sang 3.4 million pesos sa Barangay 10, Bacolod City. Ginpangunahan sa mga operatiba sa PDEA Regional Office NIR ang operasyon. Madugay na nga ginamonitor sa otoridad ang iligal na aktibidad sang sospek. Natala na ini nga pasakaan sang reklamo. Sa Pavia, Iloilo, nadakpan sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang duha ka lalaki nga sanay alias Joel kag alias Agi sa bypass operation nga ginpatigayon sa Barangay Pandaka. Masobra 300 grams sang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 2 million pesos ang na-recover sa mga sospek. Ginpanginwala sang duha ka suspetsado ang pagbaligya kag paghupot sang iligal nga droga. Preso na ang mga ini sa Pavia Municipal Police Station kag magapangatuwang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Based po sa information, more than 6 months na sila nagbebenta ng droga within Iloilo, ma'am, no? At the same time, regarding to source, ma'am, nag-happect naman sila sa source kung sino ang contact person nila. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, 6.6% ka inflation rate sa Western Visayas ang bulan sa Abril. Pinakamataas sa sulod sang 3 ka tuig. Samtang purchasing power sa peso nagnubo pa sa 74 centavos. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kung sang una makalabot pa sa isa ka semana ang 1,000 pesos ni Ellen, subong, duwa na lang ikaadlaw ang maiguan sini. Nabatsaga ni Ellen ang tuman niya pagmahal sa mga balaklon. Bisan mag-budget pa kuno ini, hindi sa gyapon makaigo ang ilakita sang iyabana. Kulang gyapon, kaya syempre sa sidaan pa lang mahal na. Isda bisubong naga 280 ang kilo. So bali may mga panakot pa na pag may other pang expenses ng mga balayran. Suno sa Philippine Statistics Authority 6, nagsaka sa 6.6% ang inflation rate sa Western Visayas subong Abril, halin sa 3.5% sa Marso. Ini ang pinakamataas nga rate matapos ang 3 katuig sang na-record ang 9.9% inflation rate sang Pebrero 2023 sa tunga sang Ukraine-Russia War. Pinakadakong rason sa pagsaka amo ang food and non-alcoholic beverages. Ginatulod ako nga factor 3 ang pagtaas ang presyo sang bugas kag cereal products. Ginasundan ini sang transport commodity nga may 10.6% nga pagsaka. Pangatlo diri ang housing, water, electricity, gas and other fuel. Nagdubo naman ang inflation rate sa mga panapton kag footwear, pati man sa mga gadgets. Naka-record sa pinakamataas nga pagsaka sang inflation rate sa rehiyon ang probinsya sa Aklan kag Antique. Sa agri naman, ginagamit din sa harvesting, sa mga
drying ang petroleum sa mga machinery sa agriculture. That's why may impact sa agricultural products natin. Naglabot naman sa all-time low ang purchasing powers ng peso sa rehiyon. Halin sa 76 centavos ang naligad ni bulan, nagnumo pa ini sa 74 centavos. Panugyan sa ahensya sa publiko, magkinot kag magbudget. Kung hindi man lang importante, gid nga malaklon, hindi kita magmakalunaw na ito ng pagkaon. Hindi pa ni natin ma-predict kung ano sa saan ini magsinaka. So, dapat meron kita savings with case of emergency. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. 9 anyos nga bata nga lalaki nga na-rescue sadto bangod sa paghaklo sa solvent sa Bacolod City. Liwat naman nga na-rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining abandonado nga car wash area kag anay balaligyan sa lakyan, na-rescue sa DSSD Bacolod City ang 9 anyos sa si alias Boy sa dala na Raneta sakop sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Inina ang nagaserbe nga tululugan sang bata nga nagalihiliho bangod kuno'y hindi siya masarangan nga bantayan sang lola. Gin-rescue si alias Boy, hindi bangod sa pagliho-liho, kundi sa paghaklo sang solvent. Na-recover pa sa lugar ang mga botelya nga iya ginagamit. In-recommend na siya naton for rescue gid nga temporary baon ang iyang custody. Kung hindi naton malabot ang aton nga goal nga makuha ang commitment sa iyang parents nga ensure nga hindi na siya mag-stay gid yan sa kalsada kag ma-expose pa gid sa mga issues like solvent use. Mga pinaka beses nga nadakpan si Boy nga nagahit-hit sa solvent. Please, agree sila kasuyok nila sila. Wala naman ang mga iba-iban. Manila, iban na sa Prisuan. Aminado pila ka mga tanod nga nagabantay sa lugar nga pagpanghangkat at pagmonitor sa mga kabataan. So dapat hinilatan ni istoryahon. Kag naistoryahan namon ang nanay, dire sa barangay kay ti kapila na kabisis nga ginapatawag ang nanay. Kaso lang ang bata mamangyapon. Sa subong, plano sang LGU nga ipaidalom sa clearing ang mga lugar nga masami. Ginatiniran sa mga minor de edad nga nagagamit sang solvent. Magabulig man ang barangay sa LGU. Kinanglanon, hindi man i-demolish ang amo na kung ginahokbungan, malanggit ang mga daong kung nga mga tao. Dapat na rin i-demolish nga mga lugar. Adrian Bretos. 1 Western Visayas. Siyo mga kapuso, buwas na magabonding sa mga binalbaganons ang aton kapuso artist para sa ika-13 nga Balbagan Festival. Temprano pa nga magpadulong sa Don Pedro Yulo Street, Binalbagan Negros Occidental para sa aton Grand Kapuso Fiesta kaupod ang apoy sa dugo cast nga sanday Derek Monasterio, El Villanueva and Ashley Ortega, pati man si Larkin Castor. Siyo buwas alas 7 ng gabi mga kapuso. Mga kapusong Binalbaganons, this is El Villanueva. Sabay-sabay tayo mag-celebrate ng Balbagan Festival ngayong May 15. Kita-kits mga kapuso! Hello Binalbagan Negros Occidental, this is Derek Monasterio and I'm so excited to celebrate Balbagan Festival. See you po there! Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Arestado ang 4 ka persona nga nadakpan sa akto nga nagahampang kag nagapustahanay sa hampang nga pool sa Barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Ginkumpeskar sa kapulisan ang pool table, 18 ka cue sticks, chips, kag 1,490 pesos nga pusta. Preso na ang 4 kag ginpasakaan sa reklamo nga paglapas sa illegal gambling law. Ginmultahan na sa Bacolod City Legal Office kag Bacolod Environment and Natural Resources Office ang tagya sa salakyan nga nakuhaan sang video nga nagahaboy sa mga basura sa reclamation area. Natumod nga construction debris ang unod sa mga sako. Ginpabayad sang pinalitan ang tagya sang utility vehicle kag ginmanduan man nga hakuton balik ang mga basura. Wala na ginhingadlan sang CLO ang tagya sang truck. Mga kapuso, pag-file sang income tax return, tubtob na lang buwas Mayo 15. Mga taxpayer ginahingyong ang mag-file na sang ITR agon hindi makaangkon sang penalty. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto.
Nagkalit nga mag-file sang income tax return si Grace Alea. Bangod isa ini ka nurse na lakip siya sa kategorya nga self-employed. Suno sa iya, bangod gin-extend ang filing sang ITR na hatagan ini sang tion nga makaproseso. From night duty ako, so nag-decide ako nga kaduan lang gid siya subong kay para matapos ko siya. Nahibaluan nga nagpagwa sang memorandum si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagamando sa pag-extend sang ITR filing bangod sang energy crisis nga ginapangatubang sang pungsod. Sa datos sang Bureau of Internal Revenue Iloilo, as of April, 27,144 na ang nakafile sang ITR sa BIR Iloilo, sa di naglabot sa 296 million pesos ang nakolekta nga buwis. Mas mataas na ini sang 4% kumpara sang tinalikdan nga tuig. Ang amon nga collection sa income tax, na-exceed siya na ang last year nga collection sa income tax. Kay as a tentative data, no, last year ang collection ta sa income tax 284 million. Tubtub na lang sa May 15 ang deadline sa extension sa pag-file sang ITR. Sa tion nga mapaslawan nga mag-file, multahan ang taxpayers ang 25% nga surcharge, 12% interest kag may compromise penalties. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, exciting! May bago ang misyon si Atoy. Ano ba lang iya mga indiskarte para makita ang nadula ang estatwa ni San Antonio de Padua? Bantayan inatanan sa The Master Cutter 8 p.m. sa atong GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang bangon sa natabo kay Liza, magabalo si Jinho. Paano bala siya pungganan day Joey kag Andrew? Bantayan sa Never Say Die, 8:55 sa gabi sa GMA Prime. Mga kapuso, wala sang bagyo pero may tsansa sang ulan sa pila ka lugar sa piyak sa mapaang at tiyempo. Easterlies man sa gyapon ang nagadala sa mainit nga tiyempo kag may tsansa man sang ulan. Sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Panay Island kag sa Negros Island region. Kagina ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat gid mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Jerth Rhodes, Charlatan. Kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtob subong, matutod nga serbisyo gid lang.